Pagkatapos niyang kumain ay dumiretso siya sa aming silid. Sinundan ko naman siya. Dumiretso siya sa banyo at narinig ko na lang na naliligo na ito. Lumabas na lang ulit ako ng silid. Hinintay kong lumabas si Aaron pero hindi na ito lumabas ng silid. Nang silipin ko, nakadapa na ito at tulog na tulog. Walang suot na pang itaas at may kumot naman na nakabalot sa kanyang pang ibaba hanggang sa kanyang bewang. Para hindi mabagot buong maghapon, inabala ko ang sarili sa panonood. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Naramdaman kong may kumakalabit sa aking mga braso. Nang imulat ang mga matay tumambad sa aking harapan ang asawa ko. Nakasuot ng simpleng pants at t-shirt. Naninibago ako. Palagi kasing business suit ang nakikita kong suot niya. May balak ka pa bang mamasyal? Ilang minuto na lang mag-aalas 6 na. Sinulya pa nito ang wristwatch. Kagad ako napabalik ko sa couch. Oo nga pala. Taka lang, magbibihis lang ako. Nagmamadali kong sabi. Narinig ko ang kanyang buntong hininga. Bilisan mo lang, Ali. Ayoko na pinaghihintay ako. Ikaw may gusto nito kaya dapat nauna ka pa sa akin na magbihis eh. Inis na sabi niya sa akin. Sandali lang ako. Sagot ko habang nakalingon sa kanya kaya muntikan pa nga akong madapa. Careful, Ali! Paalala niya. Napangiwi ako. Excited lang? Ngumiti ako at saka tuluyan siyang iniwan para tahakin ang aming silid. Hanggang makapasok ako sa silid namin ay nakangiti pa rin ako. Hindi ko lang kasi akalain na pumayag si Judas na mamasyal kami sa park. Nauna pa nga siya magbihis sa akin at ibinigay niya rin ang suot niya sa pupuntahan namin. Suot ko ang kulay red na maternity dress dahil hindi na talaga maitatago ang tiyan ko. 5 buwan na kasi ito. 4 na buwan na lang makikita ko na si Little Aaron. Nakalugay ang aking buhok habang suot ko naman sa paa ay flat na sandals. Light makeup lang din ang inilagay ko sa aking mukha at medyo pink ang aking lipstick. Pinagmasdan ko ang sarili sa salamin bago lumabas ng silid. Pagbaba ko ay nadatnan kong nakaupo si Aaron sa couch habang nakadekwatro. Kaagad nitong ipinasok sa kanyang bulsa ang hawak na cellphone. Sino kayang kausap niya? Tumayo siya at pinagmasdan ako. Ilang minuto niya rin akong tanitigan pagkatapos ay kumunot ang noo. Sigurado ka ba na yun ang suot mo? Reklamo niya na naman sa suot ko. Bakit? You know it's cold outside. Then you're wearing like that. Your shoulders are too exposed. Turo niya sa aking balikat. Ito lang kasi yung medyo hindi ladlad na maternity dress na meron ako eh. Sagot ko. Tanging sagot niya. Nanay Nelia? Sagaw niya. Ilang beses pa niyang tinawag si Nanay Nelia bago lumapit sa amin. Bakit po sir? Pakikuha ng 2 jacket sa silid namin ni Ali. Utos nito kay Nanay Nelia. Kaagad ako napatingin sa kanya. Sige po sir. Kaagad naman na tumalikod si Nanay Nelia para tahakin ang silid namin. Ilang minuto ay bumaba na rin ito dala ang 2 maroon na jacket. Ito na po sir. Ibinigay ni Nanay Nelia kay Aaron ang 2 jacket. Kinuha niya ang isa at saka niya ibinigay sa akin ang isa pa. Isuot mo. Malamig sa labas. Baka sapunin ka pagkatapos ng gabing ito. Ramdam ko sa boses niya ang pag-aalala. Napangiti ako at saka ko isinuot ang jacket na ibinigay niya sa akin. Carmela's POV. Hindi ko akalaing maiipit ako sa 2 apo ko. Parang nagtraidor na rin ako kay Ashley dahil sinang-ayunan ko ang gusto ni Aaron na dito muna si Lara sa mansyon. Ayoko man pero hindi ko pwedeng paalisin si Lara dito sa poder ko. Apo ko ang nasa sinapupunan niya. May usapan naman kami ni Aaron na papayag akong dito tumira si Lara pero hanggang doon na lang iyon. Sa Ashley pa rin ang asawa niya kaya dapat si Ashley lang ang bibigyan niya ng kanyang pagmamahal. Kung ano man ang meron sila noon ni Lara ay nakalipas na iyon. Para sa kanila magiging anak ni Lara, sustento at ang pagiging ama na lang ang ibibigay ni Aaron sa kanya. Napansin kong hindi mapakali si Lara sa sala habang paulit-ulit nitong inilalapit ang cellphone sa tenga. Hindi na ako nakatiis at nilapitan ko na siya. Hindi ka ba makatulog, Iha? Tanong ko sa kanya. Nagulat pa ito nang makita ako. Hindi niya siguro akalaing gising pa ako. Kayo po pala, tita? Nagbigay galang naman siya sa akin. Good evening po. Yumukod pa ito. Hindi ka ba makatulog? Bakit nandito ka pa sa labas? May hinihintay ka ba? Tanong ko dito. Hinihintay ko po kasi si Aaron. Sabi niya kasi pupunta siya dito ngayon. Kaagad na kumunot ang noo ko. Pinagbigyan ko siyang dito siya tumira pero hindi naman ako makapapayag na pagtaksilan nila si Ashley. Bakit naman siya pupunta dito ngayon? Baka sa mga oras na ito nasa piling na siya ng asawa niya, sa Ashley. Sinadya kong diinan ang pagkasabi sa pangalan ni Ashley para malaman niyang may nagmamay-ari na sa anak ko. Sarkastika itong umiti. Ganun po ba?
Sige po, matutulog na rin po ako. Hindi ko nahintayin sa Aaron. Paalam nito ngunit muli ko siyang tinawag. Wait, Lara. Nag-aalangan na lumingon ito sa akin. Bakit, tita? Tumikim muna ako bago ko sinimulan ang gusto ko sabihin sa kanya. Alam mo naman siguro nakasal na si Aaron, di ba? Kung pwede, medyo layuan mo na si Aaron. Pinatira kita at tinanggap kita dito dahil sa anak niyo ni Aaron. Hindi ibig sabihin noon, pwede na kayo magkabalikan ni Aaron. May asawa na si Aaron at ayokong pagtaksilan niyo si Ashley. Tumango lang ito at saka tuluyan ng tinahak ang silid niya. Hindi alam ni Ashley na nandito si Lara at buntis pa. Napag-usapan namin ni Aaron na huwag niya nalang sabihin kay Ashley ito. Ganon din naman ang desisyon niya. Huwag ipaalam kay Ashley. Ashley's POV. Ito, tikman mo. Inilapit ko sa bibig ni Aaron ang cotton candy. Kagad niyang inilayo sa kamay ko ang kanyang muka. What the fuck? What kind of poison is that? Inis na tanong niya sa akin. Bigla akong natawa. Poison ka dyan? Pagkain to, no? Siguro nung bata ito'y masyadong boring ang buhay. Hindi alam yung cotton candy. Pagkamalan para poison? What's funny, Ali? Sa lubong ang mga kilay na tanong niya sa akin. Pinipigilan ko ang tawa ko. Hindi mo kasi alam ang pagkain na to. Ito yung mga favorite ng mga bata. Cotton candy. Noon kapag meron kami nito, sobrang saya na namin. Mas lalo namang kumunot ang kanyang noo. Sa tingin mo ba, batang kali ako para malaman ko yan? Mas sungit na sabi niya. Napanguso ka agad ako. Hindi lang naman batang kali ang kumakain at may alam sa pagkain na to, no? Inis na sabi ko sa kanya saka tumalikod para mag-isang kainin ng cotton candy na hawak ko. Nabigla na lang ako nang bigla niyang hawakan ng braso ko. Nilingon ko siya na puno ng pagtataka. Okay, fine. Gusto kong tikman. Bigla ako napangiti. Kakain ka rin naman pala pa, hindi ka pa. Nilapit ko sa kanya ang cotton candy. Kumurot siya ng konti at saka tinikman ito. Natagalan pa siya bago nakareact. Ano masasabi mo? Muli siyang kumurot. Sa pagkakataong ito, inagaw niya na iyon mula sa akin. Matamis. Komento niya, tsaka niya sinimulang kainin yung cotton candy na hawak niya. Hindi mo sinabing masarap naman pala to. Muli komento niya. Halos maubos niya na ito. Kanina ko pa sinasabi sa'yo na masarap yan. Hindi ko narinig. Iiling-iling akong pinagmasdan siya. Nang matapos kumain, naubos naman niya. Tara, doon naman tayo. Hinila ko siya sa may mga tindahan ng mga drinks. May mga milk tea, shakes, coffee at iba pa. Anong gusto mo? Tanong ko sa kanya. Coffee. Kaagad na sagot niya. Hanggang ba naman dito, coffee pa din? Asad ko sa kanya. What do you want me to drink? Shakes. I don't like cold. Isa pa nilalamig na ako, Ali. Hindi ka ba nilalamig? Reklamo niya. Reklamador talaga. Nilalamig din pala mga hudas. Ano, hindi ka nilalamig? Mas mabuti pa kumain na lang tayo sa resto. Hinawakan niya ang kamay ko na ikinabigla ko. Pareho kami nagkatinginan sa isa't isa. Ayaw mo na bang mamasyal? Tanong ko sa kanya. Kung ganito naman na nanginginig ako sa lamig, better to go home than go for a walk. Mas nilalamig pa ako dito kaysa sa aircon sa bahay. Reklamo niya. Sige, pumayag na rin naman ako sa gusto niya. Pareho kaming natigilan ng tumunog ang cellphone niya. Sandaling napatitig siya sa akin bago niya hugutin ang phone niya sa kanyang bulsa. Sasagutin ko lang ang tawag. Paalam niya. Iniwan niya ako at nagpakalayo-layo para sagutin ang tumatawag sa kanya. Habang ako'y bumili na lang muna ng waffles at milk tea. Ilang minuto'y bumalik siya sa pwesto ko. Nababalisa na siya nang makabalik sa akin. Ali, uwi na tayo. Pagyaya niya. Akala ko ba kakain pa tayo sa resto? Hindi na, kailangan kong pumunta sa mansyon. Natigilan ako sa sinabi niya. Kagabi lang pumunta pa siya sa mansyon. Pagkatapos ngayon naman pupunta na naman siya doon. Bakit? Anong meron? May nangyari ba kina mama? Tanong ko sa kanya. Bigla akong kinabahan. Wala, kailangan ko lang pumunta. Bakit kailangan mong pumunta kung wala naman pala nangyari? Kagabi galing ka pa lang din doon ah. Anong meron palagi kang pumupunta sa mansyon? Kaagad na nag-iba ang timpla ng kanyang muka. Nagkasalubong ang kanyang mga kilay. Kumunot din ang kanyang noo. Do I need to tell you why, Ali? First of all, I don't love you. We only got married because of the child you're carrying. I don't need to explain to you where I'm going. We don't have a relationship. We're only married on paper. Buti nga sinamahan pa kita dito sa cheap na lugar na gusto mong pasyalan.
Napaawang ang labi ko dahil sa sinabi niya. Ilang minuto akong hindi nakagalaw sa aking kinatatayuan habang tanaw ang paglalakad niyang palapit sa kanyang kotse. Muli siyang tumingin sa akin. Ano? Tatayo ka na lang ba dyan? Hindi ka ba gagalaw at susunod sa akin dito? Iwanan kita kapag hindi ka pa sumunod sa akin. Inis na sigaw niya mula sa kinaroroonan niya. Napatingin ako sa paligid. Tumulo na lang ng kusang aking mga luha. Sa isang iglap, bigla na lang nagbago ang mood niya. Simula nang may tumawag sa kanya. Pinunasan kong aking mga pisngi bago tuluyang sumunod sa kanya. Huminga ng malalim bago tuluyan na pumasok sa loob ng kanyang kotse. Sinisigurado ko lang na hindi tutulo ang luha ko kapag kausap ko na siya. Tahimik kami habang binabaybay ng kanyang kotse ang daan pa uwi. Naisipan kong sumama na lang sa kanya sa mansyon para madalaw ko si Mama Carmela. Sinulyapan ko siya. Seryoso lang itong nagmamaneho. Aaron? Nilingon niya na naman ako. What? Gusto ko sana sumama sa mansyon. Gusto ko rin kasing makita si Mama Carmela. Huwag na. Next time ka nalang sumama. Magpahinga ka nalang sa bahay. Baka hating gabi na ako makakauwi kaya matulog ka na. Napanguso ako. Akala ko naman makakasama ako. Hinatid niya ako sa bahay. Hindi na siya pumasok pa. Halatang nagmamadaling ito. Tanaw ko ang pag-alis ng kanyang sakyan. Pagpasok ko sa loob, sinalubong kaagad ako ni Yaya Nelia. Nandito na pala kayo, ma'am? Hindi makapaniwalang sabi nito at saka sinulya pa ng wall clock. 1 oras pa lang yata lumipas pagkatapos niyong umalis Pagtataka nito. Oo nga po, Yaya Nelia. Nagmamadali kasi sa Aaron papunta sa mansyon. Tinatamad na sagot ko at saka umupo sa couch. Napapadalas yata ang pagpunta ni Sir sa mansyon. Sambit ni Yaya Nelia sa kawalan. Hindi ko tuloy maiwasan na mag-isip. Ilang oras pa akong napatambay sa sala bago umakyat sa silid para matulog. 11:00 ako tumaas dahil hinintay ko si Aaron. Bakit ko nga ba siya hinihintay? Hindi naman ako ganito noon. Wala naman akong pakaalam sa kanya kahit anong oras pa siya umuwi. Bakit biglang nagkaganito? Bakit biglang nag-aalala at napapaisip ako kung bakit ang tagal niyang umuwi? As usual, umaga nang umuwi si Aaron kinaumagahan. Hindi na rin kami nagkita pa dahil pumasok din siya kaagad sa sariling office. Lunes, kaya maaga akong nagising. Nang magising ako, yung mukha ni Aaron ang kaagad na tumambad sa akin pagmulat ko ng aking mga mata. Aaron? Nagulat pa ako. Hindi ko kasi inaasahan. Bumangon ka na dyan. Idadaan at sasabay kitang pagpasok. Sabi niya at saka bumangon na sa kama. Tanong ko ang likod niya at ang umbok ng kanyang pangupo. Tanging boxers lang kasi ang suot nito. Kagatlabi akong tumayo sa kama. Sinulyapan ko ang tabi ko. Gusot ang bedsheets. Dito kaya siya natulog kagabi? Hindi ko na kasi alam kung anong oras siya umuwi. Maaga ako nakatulog. Narinig ko na lang ang lagaslas ng tubig sa banyo. Ako na may tumayo na para ihanda ang sarili para maligo. Paglabas niya, kaagad naman akong pumanhik para pumasok sa banyo. Natigilan ako nang hawakin niya ang braso ko. Napalingon ako sa kanya. Bakit? Seryoso itong napatitig sa akin pagkatapos ay umiling-iling. Wala. Umiwas siya ng tingin. Hindi ko tuloy na iwasan na pagmasdan siya at ang mga abs niya ngunit kaagad ko din namang binawi ang aking mga tingin. Papasok na ako sa loob. Paalam ko sa kanya. Binitawan naman niya ang braso ko kaya dumiretso na ako sa banyo. Paglabas ko ng banyo, tumambad sa akin ang mga paper bags. Kakapasok lang ni Yaya Nelia sa mga ito. Clueless ako napatingin kay Aaron na tapos na magbihis habang ako'y nakatapis pa lang ng towel. Hindi naman ako nahiya kay Yaya Nelia. Yaya Nelia, ano pa mga yan? Mga pinabili daw po ito ni Sir Aaron sa online. Ngayon dumating. Sagot ni Yaya Nelia at kagad ako napatingin kay Aaron. Ano mga yan? Tanong ko kay Aaron. Mga gamit na baby. Kaagad niyang sagot. Gumuhit ang ngiti sa akin labi. Talaga? Tuwang-tuwa na nilapitan ko ang mga ito para tingnan. Ali, pwede ba magbihis ka muna bago ko mag-fashion show dyan? Nakakunot ang noo ni Aaron nang balingan ko ito. Ngayon ko lang naalalang nakatapis pa pala ako ng tuwalya. Sir, saan po ito ilalagay? Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may 2 lalaki na pumasok sa silid. Did I tell you to come in here without knocking the door? Biglang tumaas ang boss ni Aaron. Tinaasan niya ng boss ang 2 lalaki na may dalang crib bago tumingin sa akin. Napalunok ako. Nakabukas po kasi yung pinto ng silid niyo, sir. Pasensya na po. Kaagad na paliwanag ng lalaki. Napatingin sa akin sa Aaron. Ali, hindi ka pa mapapasok sa dressing room para magbihis? Tatayo ka nilang ba dyan? Inis na baling sa akin ni Aaron. Oo nga pala.
Kaagad akong kumilos para umalis sa kanilang harapan. Narinig kong nagagalit sa Aaron. Mukhang pinapagalitan niya yata ang dalawang lalaki na pumasok sa silid namin para ihatid ang crib. Kaagad ako nagbihis ng uniform para makalabas kaagad ako at matingnan ang mga pinamili ni Aaron. Hindi niya mala ako sinabihan na nakapamili na pala siya. Hindi pa nga namin alam ang gender na magiging anak namin. Excited lang. Paglabas ko, wala na ibang tao sa room namin kundi kami na lang dalawa. Kaagad ako lumapit sa crib at tinaplos ito. Sky blue ang kulay ng crib. Paano kung babae? Sa bagay, pwede rin naman ito sa babae. Humarap ako kay Aaron. Nakatingin din siya sa akin. Kaagad ako naglakad palapit sa kanya at saka siya niyakap. Salamat. Hindi niya siguro inaasahan niya yakapin ko siya. Niyakap ko pa siya ng mahigpit. Salamat? Para saan? Tumingala ako sa kanya. Dahil sa paghahanda mo sa pagdating ng baby natin. Akala ko kasi hanggang ngayon hindi mo pa rin Tinakpan niya ang bibig ko gamit ang kanyang daliri. Unti-unti ko na yan tinatanggap, Ali. Hinaplos niya ang tiyan ko. Napasingap ako ng kabigin niya ang bewang ko at saka tumabingi ang kanyang muka para siilin ako ng halik. Ilang minuto din niya akong hinalikan sa labi. Napaungol ako at nasambit ko ang pangalan niya nang pakawalan niyang aking labi. Napaong ang labi ko. Napatitig siya sa labi ko. Ilang segundong nakaawang ang labi ko na walang imik nang sakupin niyang umuli ang labi ko. Napapikit ako at ninamnam ang bawat paghagod ng labi niya sa akin. Ilang araw din na wala siya sa tabi ko at inaamin kong namimiss ko ang bawat halik at haplos niya sa akin. Naramdaman ko ang aking pag-angat. Binuhat niya ako na parang bagong kasal at saka inihiga sa malambot namin na kama. Aaron, papasok na ako. Malilate ako. Sabi ko sa kanya, huwag ka na pumasok. Sinabi ko na sa'yo, huwag ka nang pumasok. Just stay here at home. Unti-unti itong nagubad sa aking harapan. Napalunok kaagad ako. Nakubad na nito ang pang-itaas nang biglang mag-ring ang phone ko. Nasa ibabaw ng mesa. Maabot ko naman kaya sinubukan kong abutin ito nang pigilan ni Aaron ang kamay ko. Don't answer it. Pigil niya. Sandali lang, baka importante yung tumatawag. Is there something more important than me? Mapagbanta ang mga titig na ibinigay niya sa akin. Hinaway niya ang phone ko palayo sa mga kamay ko. Nang silipin niya ang kanyang wristwatch, nanlaki ang kanyang mga mata. John, we need to go. Nagmamadali nagsuot itong pabalik ng kanyang business suit. Ako na may napatayo na rin at tinulungan siyang mag-ayos. Nagusot na nga, banda sa kanyang braso. Nagmamadaling kumilos si Aaron. Maging sa paglabas namin ng silid. Nakalimutan niya yata na pinigilan niya akong sagutin ng tumawag sa akin pero siya naman pala itong nagmamadali. Nasa loob na kami ng kanyang sakyan. Bakit bigla kayatang nagmadali? Tanong ko sa kanya. Dala pa niya ang iilang paper bags. Akala ko ba mga gamit lang ng baby ang laman ng mga paper bags na ipinasok sa loob ng silid namin? Bakit dala niya ang iba pa? Hindi niya ako sinagot pero sumulyap lang siya sa akin. Muli na naman bumuka ang bibig ko. Bakit dala mo yung ibang paper bags? Tanong ko sa kanya. Sandali niyang sinulipan ng paper bag sa likod. Ako na may kumilos para tingnan kung ano laman ng paper bag na nasa tabi ko. Nang tingnan ko ay mga gamit din iyon para sa baby. Bakit dala mo yung ibang gamit ni baby? Ang dami mong tanong, Ali. Naiiritang sagot niya. Tinatanong ko lang naman. Kasi bakit mo dala yan para sa baby natin yan? Regalo ko sa mga construction worker ko yan. Sa pinapatayo kong village sa Batangas. Manganganak na yung asawa niya. Now, mananahimik ka na? Tinikom ko ang bibig na sagutin niya ang tanong ko. Pero maraming pala isipan na gumugulo sa isip ko. Bakit naman niya kukunin pa sa pinamili niya para sa baby namin ang gamit niyang regalo kung pwede naman siyang bumili para sa regalo doon sa construction worker na bibigyan niya? Masyado bang special sa kanya ang worker na iyon? Dahil sa pag-isip ko, hindi ko na malaya na nandito na pala kami sa tapat ng university. We're here, Ali. Pukaw ni Aaron sa malayong tanaw kong pag-iisip. Pinagbuksan naman niya ako. Sa bakas naging gentleman naman siya ngayon. Susunduin kita mamaya. Huwag kang mag-commute. Sabi niya. Biglang sumilay ang ngiti sa aking labi. Sige. Sagot ko. Ikinabigla ko naman ang pagyuko niya para gawaran ng halik ang aking pisngi at sa kahuli-hulihan sa aking labi. Napaabang ang labi ko pagkatapos ng halik na iyon. Ali, pumasok ka na sa loob. Untag niya. Natulala kasi ako. Oo. Salamat sa paghatid. Hinintay ko muna siya na makapasok sa coach niya bago tuluyan na pumasok ng gate. Bago ko pumasok ay tinanaw ko muna ang papalayong sasakyan ni Aaron.
Papasok na ako ng gate nang tumunog na naman ang cellphone ko. Sino kayong tumatawag sa akin? Kanina pa to eh. Nang tingnan ko screen, si Irish ang tumatawag. Wala pa ba siya dito sa university? Kaagad kong sinagot iyon. Irish? Bakit? Thanks God you answered. Kaloka ka, kanina pa kita tinatawagan. Ayaw mong sagutin. Bakit? May importante ka bang sasabihin sa akin? Wala ka pa ba dito sa university? Absent ako, no? Sinamahan ko si kuya dito. Saan? Saan pa nga ba? E di dito sa bahay niyo? Saan? Sa mansyon? Oo, saan pa nga ba? May iba ka pa bang bahay? Wala. Anong ginagawa niyo dyan? Basta, malalaman mo mamaya. Papunta na dyan si kuya, susunduin ka niya. Ha? Kararating ko lang dito. Nandito nga ako sa gate eh. Haka dyan. Umanda ka na. Wait mo na lang si kuya dyan sa labas ng gate. Huwag ka na pumasok sa loob, baka hindi ka na palabasin ni Manong Guard dyan. Natatawang sabi ni Irish. Napanatiling blankong isip ko. Bakit naman kaya? Anong ginagawa nila Irish at Harold sa mansyon? Tapos susunduin pa niya ako dito para isamang pauwi doon? Habang hinihintay ko ang pagsundo ni Harold sa akin, hindi naman ako mapakali. Hindi ko alam at hindi rin naman sinabi ni Irish kung ano at bakit kailangan kong pumunta sa mansyon. Siguro nagtataka na yung ibang estudyante na dumadaan sa aking harapan kung bakit hindi pa rin ako pumapasok sa loob. Ilang minuto din akong nakatayo sa tabi ng gate ng university. Napatingala ako na may sasakyang huminto sa hindi kalayuan sa kinaroroonan ko. Ilang segundo bago lumabas ang may-ari noon. Kung hindi ako nagkakamali, si Harold yung lumabas mula sa kotse na pumarada sa di kalayuan. Mukhang nakita niya na ako dahil nakatanaw siya sa kinaroroonan ko bago kumuway ito. Laglag ang pangako nang umiti ito sa di kalayuan. Ang gwapo niya talaga. Bulong ko sa kawalan. Laglag ang pangako nang hindi ko inaasahan at the same time kagat labi ko siyang ginantihan ng ngiti. Lalapit na sana siya sa akin ngunit sinanyasan ko siyang ako na ang lalapit sa kanya. Total sasakay din naman ako sa kotse niya. Natigilan ako nang maisip kong ilang araw na akong absent. Tatanggapin pa kaya ako kapag pumasok ako bukas? Nang makalapit ay kaagad napangiti sa akin si Harold. Biglang naging awkward. Tumikim ako para simulan ng pagsasalita ngunit nauna pa siya sa aking magsalita. Ash. Bati niya, sa kanya ako pinagbuksan para pumasok na sa loob. Ngunit naalala kong tanungin muna siya kung bakit kailangan kong pumunta sa mansyon. Anong meron sa mansyon? Bakit kailangan kong pumunta roon? Tanong ko kay Harold. Bago ko sagutin ang tanong mo, pumasok ka muna sa loob ng kotse ko. Sasagutin ko ang tanong mo. Sabi niya. Kaagad din naman akong pumasok at saka umikot siya para pumasok sa driver's seat. Tumingin siya sa akin ng medyo matagal bago umawang ang labi niya para magsalita. Ipagpapaalam kita kay tita. I'm ready to take responsibility for the child you're carrying, Ash. Seryosong sabi niya. Ako naman ay natulala na yata dahil sa narinig na sagot mula sa kanya. Pananagutan? Talaga ba? Pananagutan mo ang pinagbubuntis ko? Bakit? Bakit mo gustong akuin na pinagbubuntis ko? Gulong-gulo na tanong ko sa kanya. Because I like you, Ash. Kaagad na sagot niya. Mas lalong napaawang ang aking labi. Biglang tumulo ang luha ko dahil sa sinabi niya. Bakit ngayon pa kung kailang hindi na pwede? Bakit hindi pa noong patay na patay pa ako sa kanya? Bakit ka umiiyak, Ash? Kaagad niyang pinunasan ang luha ko gamit ang kanyang mga palad. Umiling-iling ako. Wala. Pero hindi ko na kailangan pumunta sa mansyon. Kaagad na sabi ko. Why? Ipagpapaalam na kita kay tita. Muli ay sabi niya. Muli akong napailing. Hindi pwede eh. Iiling-iling na sabi ko. Bubuksan ko na sana ang pinto ng kotse niya nang pigilan niya ako. No, Ash. Sasama ka pa rin sa akin dahil ipagpapaalam pa rin kita. Handa ko ligawan ka kung yun ang gusto mo. Hindi ako nakatanggi pa ng buhay ni Harold ang makina at kaagad na pinaharurot ito. Seryoso at walang imik habang nagmamaneho si Harold. Ako na may paminsan-minsan napapatitig sa kanya. Saka ako naman muli ibinalik ang aking paningin sa labas. Namalayan ko na lang papasok na kami ng gate. Kinakabahan ako. Baka kung totohanin ni Harold ang sinabi niya. Inihinto ni Harold ang kotse sa harap ng mansyon. Saka siya napatingin sa akin. Bago tuluyan na lumabas, tinanggal niya muna sa akin ang seatbelt at saka niya ako pinagbuksan. Hinawakan ni Harold ang kamay ko. Automatic kong napatingin ako sa kanya. Hinila ko ang kamay ko.
Hindi kasi ako sanay na hinahawakan mo ang kamay ko. Nakangiwing sabi ko. Ngumiti naman siya. It's okay, Ash. I understand. Hindi na rin niya hinawakan ang kamay ko. Sabay lang kami pumasok sa mansyon. Pagkapasok ay kaagad na sumalubong sa amin ang napakalaking ngiti ni Irish. Ang tagal niyo? I'm so excited na. Kanina pa ako tinatanong ni tita kung ano daw yung kailangan natin pero pinipigilan ko lang talaga yung bibig ko. Pero ang totoo, gustong gusto ko na sabihin sa kanya. Salubong kaagad ni Irish sa amin. Nakatingin sa amin ang mga maids sa mansyon. Ash, kaagad naman na lumapit sa akin si Irish at saka hinawakan ang aking braso. Ash, alam mo na ba kung bakit kami nandito? Hindi ako nakasagot. Hihingi na ni Kuya mga kamay mo at balang araw, sa bahay ka natitira. Masayang-masaya na sabi ni Irish sa akin. Hindi nila alam ang nangyayari. Hindi nila alam na hindi na pwede dahil kasal na ako sa lalaking akala nila'y kinakapatid lang ako. Ashley? Sabay kami na napatingin ni Irish sa nagulat na reaksyon ni Mama Carmela. Hi po ulit, tita. Bati ni Irish. Magandang umaga ulit, tita. Bati naman ni Harold. Anong ginagawa mo dito, Ashley? Naguguluhan na tanong ng ginang. Salip na gantihan ng pagbati ang dalawa ay sa akin kaagad ito napatingin at napatanong. Hindi ba po dito siya nakatira? Sabat naman ni Irish. Biglang natigilan si Mama Carmela at saka ito sandaling napaisip. I mean, dapat nasa school siya ngayon. Kaagad naman itong nakahanap ng palusot. Sundo po siya ni Kuya, tita. Ngiti-ngiti na sagot ni Irish. Bakit? Kaagad na tanong nito. Tita Carmela. Tumikim si Harold. I'm here because I want to formally court Ashley. With your permission, I will court Ashley. I'm also willing to take responsibility for her pregnancy. Walang paligoy-ligoy na sagot ni Harold. Napaawang ang aking labi. Hindi ko akalain na masasabi kaagad ni Harold iyon. Nagkatinginan kaming dalawa ni Mama. Mapagtanong ang kanyang mga tingin sa akin. Hindi siguro niya inaasahan na sasabihin iyon ni Harold sa kanya. Third person's POV. Nasa mall sina Aaron at Lara dahil ipinagsha-shopping muna ni Aaron si Lara ng mga damit nito at mga gamit ng baby. Hindi pa kasi sapat ang in-order niya sa online. Oh, ang cute nito! Tuwang-tuwa na nilapitan ni Lara ang pares ng baby shoes. What do you think, babe? Aaron. Nag-aalangan pa nang sambitin ni Lara ang pangalan ni Aaron. Sorry, hindi kasi ako sanay na tinatawag kita sa pangalan mo. You know, nasanay akong babe ang tawag ko sa'yo. Dagdag pa nito. Hindi siya nagsalita ngunit ngumiti lang. Muli na namang nilapitan ni Lara ang mga pares ng mga baby dress at kung ano-ano pa na para sa baby. Hindi pa nila alam ang gender ngunit namili na sila ng advance. So cute. Halos pangigilan ni Lara ang pares ng baby socks. Nang matapos sa mga gamit ng baby, napadpad naman sila sa undergarments. Natutuwang nilapitan ni Lara ang isang lingerie at isinukat lang sa labas ng katawan. Ang ganda nito. Kung hindi na ako buntis, masusuot ko rin ito. Pinakita niya kay Aaron. Yeah, so sexy. Komento ni Aaron na nagpangiti kay Lara. What do you think, babe? Kukunin ko na ba? For the future? Biro nito sa kanya. Kung gusto mo, bakit ang hindi? Sang-ayon naman niya. Kinuha nga ni Lara ang mga nagustuhang lingerie. Ilang pares ng underwear, lingerie at kung ano-ano pa. Palabas na sila nang may nakasalubong sila isang media. Shit! Napamura si Aaron nang makilala sila nito dahil kaagad na lumapit ito sa kanila. Mr. Anderson, right? Oh my God, tama-tama! Tuwan-tuwa na halos mapasigaw ang baklang ito. Napatingin naman ito sa katabi na si Lara. Mas lalong nanlaki ang mga mata nito. OMG! Nagkabalikan na kayo? May narinig akong balitang nagkahiwalay daw kayo. Pero heto't magkasama kayo. What a good news! Napapapalakpak pa ito sa kawalan. Excuse us. Inis na paalam ni Aaron dito ngunit hindi ito tumabi sa halip ay mas lalo pa sila nitong kinulit at ginulo. Mr. Anderson, isa lang pong gusto ko malaman. Kayo na po ba ulit ni Miss Lara? Di po ba hindi natuloy ang kasal niyo? Makulit pa na tanong nito. Huminga siya ng malalim at saka sinulyapan si Lara. Yes, kami na ulit. Walang pag-aalangan na sagot niya dito. Kinilig ang bakla at saka binalingan si Lara. So, kailan nagaganapin ang kasal, Miss Lara?
Kinikilig pa na tanong nito. Napatingin si Lara sa kanya. We don't know the exact date yet. Kaya kung pwede, padaanin mo muna kami. Bulong ni Aaron sa bakla. Ay, oo nga pala. Mukhang nagmamadali kayong dalawa. Ito na. Good luck sa pagsasama nyo. Pahabol pa ng bakla. Nang marating ang parking lot, kaagad na pinulupot ni Lara ang mga braso sa braso ni Aaron. Totoo ba yung sinabi mo? Ang alin? About sa kasal. Sinabi ko lang yun para matigil na ang bakla na iyon. You know, I'm married with Ashley. Napanguso kaagad si Lara. Alam mo ba na may papalabas yun sa media? Kakalat ulit sa buong mundo na tayo na ulit. Paano lang kapag nakita ni Ashley yun? Natigilan si Aaron ng sandaling maalala ang asawa. Muli din namang kumilos para pumasok na sa loob ng kanyang sasakyan. Aaron, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Paano kung magalit sa'yo si Ashley? Wala akong pakialam kung magalit sa Ashley. I don't love her. Napangiti si Lara sa kanyang isinagot. Nang tingnan ng cellphone ay napakaraming missed calls ni Senyora Carmela. Why does mom have so many missed calls? Pagtataka niya. He dialed the number of his mom pero hindi na sumasagot ito. Binuhay na lang niya ang makina nang hindi naman sinasagot ni Senyora Carmela ang mga tawag niya. Sa mansyon na lang niya aalamin kung bakit napakaraming missed calls nito sa kanya.